Kapapasok lamang na balita, kahapon ito, sa balita from Radyo Bagting News ano. 4 na sundalo ng 4th Infantry Brigade ang napatay matapos tambangan pasado 9:00 kaninang umaga, Marso 17, 2024 sa Barangay Tuwayan, Dato Hofer, Maguindanao del Sur. Sinubukan nilang dalhin ang mga biktima sa Maguindanao Provincial Hospital ngunit idineklara silang dead on arrival. Grabe. Ang mga sundalong naging biktima ng pananambang ay sina Private Marvin Dumaging, Private Jesse James Corpus, PFC Carl Aranya, Corporal Espartero. Inilunsad na ngayon ang manhunt operation ng militar para matunton ang mga responsable sa insidente. Panoorin natin itong video na ito. So, makikita nyo dyan, no? Naka-ready na yung video. Tignan nyo, naka-ready yung video. Ito yung tinambangan na sasakyan ng mga sundalo. Nakaabang yung video tapos nandito yung mga spectator. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga nagpuputok. Baka dito banda. No? Ayan. 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 Binibidyo nila, sinundan nila. Ibig sabihin, naka-ready na ito. Kumbaga anticipated na mangyayari ito. Tapos, yung reaction na mga bata pa yung iba. Tinatawanan nila. Oh, parang may show. May fire show. Oh. Parang ano na, naka-ready yung audience. Oh. Oh. Oh, anong komento natin diyan? Ito lang Marcos, you have to address this issue, internal issue ng bansa natin. Bago ka lumipad pagkalayo-layo, kung saan-saang bansa ka ang lalayo, 14 hours, 24 hours na biyahe, 16 hours na biyahe, kaya mong pumunta sa mga malalayong bansa. But bago ka pumunta sa mga bansang 'yan para akayin ang mga investors, you have to address this. Pumunta ka diyan sa Mindanao, tutal sabi mo nga kaya mo ngang protektahan sila Kibuloy, sila Bantag, sila Teves. Will provide all kinds of security kung anong gusto mo. Mayaman ka naman, may private jet ka naman Maglanding ka kung saan mo gusto, papaligir sa isang army, sa Air Force Base. O maglanding sa Basa. Papaligiran natin ng sundalo, wala makalapit ng 1 kilometro. Kaya mo silang bigyan ng 1,000 army na magbantay sa kanila. Kaya mong pumuntang Mindanao. Magdala ka ng 10,000 army na magbantay sa'yo. Pumunta ka ng Mindanao. You have to address this issue. Ayusin mo muna yung bansa natin bago ka maglilipad. Biyahe lang ng biyahe. Kumbaga para lang nagbabakasyon. 21 trips in 21 months. Kung ako yun, yung pera pang biyahe, pamigay ko lang sa mahihirap. Ang lapit-lapit ng Mindanao. Ilang 2 oras na lipad gamit yung eroplano ng bayan. Kaya mo yan. Address this. Dalhin mo yung mga armado mong mga bantay, bodyguard. Address this issue. Baka na naman, mamaya naman, i-ignore mo na naman yung mga ganito. Paano tayo makakaakay ng mga investors kung ang gulo-gulo naman ng ating bansa? Tignan nyo to. Akala ko ba miniting mo na yung Mindanao Air Forces natin? Tapos ngayon merong mga ganito? Akala ko ba okay na? Nag-iiyak na nga yung mga MILF na ganito ang ginagawa nung BARM sa kanila. Pero wala. Sabi ng BARM or sabi nung mga sabi nila, matahimik naman yung Mindanao, matahimik naman kami dito, ganito, ganyan.
dinidismiss nila yung sinabi ni PRRD na gawing independent ang Mindanao. Sabi nila, "Bakit ano pa, para saan, tahimik na." Oh, ayan, anong nangyari diyan? Kaya Mr. Marcos, kailangan i-address mo ito. Huwag mo na namang i-ignore kagaya ng pag-i-ignore mo doon sa Laglag Bala issue. Paano tayo makakaakay ng investors kung yung ang lapit-lapit na nga na lugar natin, mga sako na hindi mo napupuntahan. Ah, yung mga may yung Marawi, ano yun, bombing, hindi ka pumunta, hindi ka mahagilap kung saan ka, yun pala nasa kasalan ka. Kailangan mong ipakita na meron kang malasakit sa bansa natin. Otherwise, hindi ka makakaakit ng ating investors with that kind of attitude.